Mabuhay! Rob dito. Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, gusto kong pag-usapan ng isang bagay na laging nasa isip ko lately, lalo na ngayong hit na ako sa midlife. Ang pera. Specifically, ano ba ang mga bagay na sana sinabi ko sa younger self ko tungkol sa pag-manage nito? Let's be honest, lahat tayo nagkakaroon ng financial blunders nung bata pa tayo. Di ba? Kung mayroon lang akong time machine, heto ang mga ibubulong ko sa sarili ko. First off, siguro bibigyan ko ang sarili ko ng isang mahinang pitik sa tenga dahil sa mga maling desisyon ko noon. Pero more importantly, dadaan tayo sa mga good stuff. Naalala ko nung bago pa lang ako sa police force at nagsimulang mag-contribute sa police superannuation. Noon, nasa balanced fund lang ako at naguhulog ng 7.5% na may match naman mula sa employer ko. Akala ko noon, sobrang responsible ko na. Pero kung magagawa ko lang ulit, I would have gone all in on the growth fund at itataas ko ang contribution ko sa 10%. Seriously, kung bata ka pa, you can afford to be aggressive sa investments mo. May oras ka pa para ride out ang ups and downs ng market. Ang investing ay isang long-term game. Dapat marathon ang takbo mo, hindi sprint. Speaking of long-term, pag-usapan natin ang magical mystical power ng compounding. O kung naintindihan ko lang ito ng maaga, para itong financial snowball na gumugulong pababa ng bundok. Habang tumatagal, lalong lumalaki at bumibilis ang pag-ipon ng snow. The earlier you start, the bigger that snowball gets. Genuinely, mind-blowing talaga. Ngayon, heto ang isang confession na medyo masakit pa rin hanggang ngayon. Noong 2012, nakabili na ako ng Apple at Amazon shares. Yep, on it na ako noon. Pero nung nag-double na ang worth nila, sobrang na-excite ako. Kaya ang ginawa ko, ibinenta ko lahat. I sold them. Kung hinawakan ko lang sana sila at nag-isip ako ng long term, isipin nyo na lang kung magkano na ang value niyan sa market na yon. Kaya ang second big piece of advice ko, don't sell. Unless mayroon kayong napaka-importanting dahilan, hayaan nyo lang ang mga good investments mo na lumago. And finally, isang unconventional na advice, keep your money wins quiet. Hindi ito sa pagiging secretive, kundi para iwasan ang unnecessary pressure, judgment, or requests mula sa iba. Ang financial journey mo ay personal. I-celebrate mo ang mga wins mo, pero keep the finer details to yourself. Mas simple ang buhay at mas makaka-focus ka sa goals mo kapag walang external noise. So ayun, iyan ang ilang golden nuggets ng financial wisdom mula sa midlife me para sa younger me. Ayun naman, anong financial advice ang ibibigay nyo sa inyong younger self? Let me know sa comments below. Don't forget to like this video at mag-subscribe para sa mas marami pang real talk tungkol sa buhay at pera. God bless and see you in the next one.